Hindi ko po alam kung di kayo nagtataka, paano kaya nakakapagmaneho ang mga piloto ng eroplano, pagkaliit-liit lang naman ng kanilang bintana. Pansin nyo ang mga eroplano, pagkalaki-laki, at pagkatapos napakaliit lang ng kanilang bintana para makita nila kung saan sila papunta. Ang nakakabilib, kapag ang eroplano ay papalipad, kaya niyang magpataas, kaya niyang magpatuloy, kahit na mayroong bagyo, kahit na maulap ang panahon. Ang tanong, paano nila nagagawa ito? Ito ay dahil meron silang compass, meron silang GPS, meron silang guidance system. At kung pakakaisipin niyo po, kahit na gaano kagandang eroplano, kahit na gaano kalakas, katibay ang mga pakpak nito, kahit na gaano pa kadami ang gasolina ng sasakyan, kung mali pa rin ang direksyon, siguradong maliligaw ito. Siguradong hindi ito makakarating sa kanyang paroroonan. Ang pinakamahalagang bahagi marahil ng eroplano ay hindi ang makina, kundi ang pinakamahalagang bahagi ay ang kompas. At ganito rin po sa ating buhay. Magandang pagmunihan, ano ba ang kompas ng buhay ko? Ang pera ba? Ang trabaho? Ang pamilya? Ang opinyon ng ibang tao? O marahil nakakalimutan na natin gawing kompas ang Diyos. Yan ang gustong itanong ni Jesus sa atin ngayon. Yan sinabi niya sa ating nabasang ebanghelyo, whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. Hindi ibig sabihin ng Panginoon na huwag tayong magmahal sa ating mga pamilya. Ang ibig sabihin lang ng Panginoon, kung mali ang kompas mo, hindi mabuti ang intensyon mo, maliligaw ka sa buhay. Alam niyo po ba kung bakit umiikot ng maayos sa mga planeta sa ating kalawakan? Bakit hindi nagbabanggaan ang mga planeta? Ito po ay dahil sa araw. Kapag nawala ang araw, magkakagulo-gulo ang mga planeta sa solar system. Kumbaga, ang araw, siya po nagsisilbing angkla. Meron siyang gravitational pull sa bawat isang planeta. Mga kapatid, isipin niyo po, si Jesus dapat ang araw ng ating buhay. Kapag ang sentro ng buhay mo ay si Kristo, umiikot ng maayos ang iyong buhay. Umiikot ng maayos, matuwid ang iyong pamumuhay, pakikisalamuha sa iyong pamilya, nagiging maayos ang iyong trabaho, nagiging mabuti ang iyong kalusugan, nakakamtan mo ang iyong pangarap. Pero kapag ang Diyos ang inalis mo sa gitna, kahit na gaano kaganda ang buhay mo, unti-unti itong masisira at mawawala ng direksyon. Nung pumbata ako, tinuruan ako magsuot ng polo ng aking lolo. At sabi niya, Apo, siguraduhin mo, tama yung unang botones. Kasi kapag mali yung unang botones, lahat ng kasunod ay mali na rin. Naranasan niyo na po ba yun? Yung nag-umpisa kang magbotones sa gitna at pagkatapos tabingi yung iyong damit. Aalisin mo na naman, no? Magbubotones ka na naman, pinagod mo lang ang iyong sarili. Hindi po ba? Ganito din pagdating sa ating buhay. Kung mali ang inuuna natin, kahit na gaano ka kasipag, kahit na gaano ka katalino, kahit na ano pang gawin mo, mali pa rin ang magiging bunga ng lahat ng kapaguran mo. Kaya sinabi ni Jesus, unahin natin siyang mahalin. Bago natin mahalin ang ating mga pamilya. Kasi kapag inuna mong Diyos, magiging maayos ang lahat ng kasunod nito. Hindi ko po alam kung nagpapacheck up kayo ng mabuti sa mga doktor. Sana po sa mga may edad na sa atin, regular ang check-up. Pero hindi ko alam kung napansin nyo din pag nagpapacheck up kayo sa ospital.
Anong unang-unang pakikinggan, titignan ng doktor? Kukunin niya yung stethoscope niya, saan niya ilalapit ito? Sa iyong dibdib, sa iyong puso. Tingnan niyo na, kahit na malakas ang iyong braso, kahit na magandang iyong muka, kahit na matalinong iyong pag-iisip, ang pinakamahalaga pa rin ay tumitibok ba ng mabuti ang iyong puso. Dahil pag wala ng puso mo, tapos ng lahat. Amen? Mga kapatid, huwag niyo pong kalimutan, ang Diyos, ang puso ng ating buhay. Kapag tumitibok ang puso, mabubuhay ang buong katawan. Kapag nasa gitna ang Diyos, mabubuhay din ang pamilya mo, ang trabaho mo, ang katawan mo, pangarap mo, at ang relasyon mo sa ibang tao. Nag-uumpisa na pong umulan. Papasok na po tayo sa maulan na panahon. Kaya marami po mga tao ngayon nagdadala ng payong. Pero hindi ko alam kung napansin nyo ito. Pag binuksan mo yung payong, hindi naman niya pipigilan ng ulan. Kapag binuksan mo ang payong, hindi naman niya pinapatigil ang bagyo. Hindi po ba? Para saan ang payong? Ito ay para protektahan ka lang sa tubig ng ulan. At kung iisipin nyo, ganito din po ang pananampalataya. Hindi naman sinabi ng ating Panginoon, balikan nyo ang ating nabasang ebanghelyo, na kung tayo ay magtitiwala sa Kanya, mawawala lahat ng ating mga problema. Sa katunayan nga, pinaliwanag ng ating Panginoon na pag naniwala tayo sa Kanya, sumunod tayo sa Kanya, magkakaroon ng tabak, magkakaroon ng away, magkakaroon ng gulo. Ibig sabihin, ang pagsunod natin sa Panginoon, merong pagtutol, may sakripisyo, merong krus. Pero ano mabuting balita, kapag kasama mo si Kristo, hindi kanya iiwan sa gitna ng bagyo. Maaaring dumaan ang iyong bangka sa mga unos, pero hindi hahayaan ng Diyos na lumubog ang iyong bangka. Hindi ka iiwan ng Diyos kailanman sa gitna ng iyong mga pagsubok at mga problema. Amen? Madalas, kapag nagble-bless po ako ng bahay, isa sa mga pinapaalalahan ko sa mga magpapamilya, huwag niyong gagawing bisita si Kristo. Nabibigla po sila madalas dito sa akin sinasabi. Akala nila pinapaalis ko ng pwesto ang Diyos sa kanilang buhay. Pero paliwanag ko sa kanila, hindi naman dapat maging bisita si Kristo ng inyong pamilya. Dapat gawin yung parte ng pamilya niyo si Kristo. Dapat gawin yung sentro ng buhay niyo ang Diyos. Dapat ang buhay niyo ay ang Panginoon. Kadalasan kasi kapag tinuturing natin ang Panginoon na bisita lang, darating siya, pero pag nagsawa na tayo, diba, gusto natin umalis yung ating bisita dahil hindi naman talaga sila kabahagi ng ating pamilya. Pero pag talagang parte na ng pamilya mo ang Diyos, diyan sa palagi mananatili at siyang mag-uugnay sa magpapamilya. Para bang yung magnet, hindi ko po alam kung napansin nyo din. Kapag nilapit mo yung magnet sa mga bakal, magsasama-sama. Mga tornilyo, mga pako, mga ibang iron filings. Pero ilayo mo yung magnet, magkakahiwalay ang lahat, pabagsak ang lahat. Ganito din po sa pamilya, hindi po ba? Ang sentro dapat nag-uugnay ng lahat ay si Kristo. Kapag si Kristong nasa gitna, mas magmamahalan ang magpapamilya. Kapag inalis mo si Kristo, kahit na gaano kayo kalapit noon, unti-unti kayo magkakahiwalay. Ang kapatid, tandaan nyo, kapag ang Diyos ang unang nagmahal sa inyo, mas mamahalin natin ng tama ang ating mga pamilya. Pero kapag ang Diyos ang nawala sa gitna, kahit na gaano mo kamahal ang iba, magsasawa ka, manghihina ka, malulungkot ka, darating ang panahon, makakasakit ka pa sa iba. Kaya magdasal po tayo sa banal na misang ito. Si Kristo dapat ang ating unahin palagi para sumunod ang lahat ng mabuti sa ating buhay. Huwag niyong kalimutan, gawing sentro ng iyong buhay
ang ating Panginoon para siyang magpalakas sa atin, siyang tumulong sa ating pagkakaisa. At si Kristo naway magbigay ng direksyon sa ating buhay para hindi tayo mawala at makauwi tayo sa buhay walang hanggan. Amen.